Patay pero pwede pang buhayin. Ganyan nilarawan ng ilang senador ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong santabi ng Senado. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, paano ba muling mabubuhay ang impeachment complaint? Jiggy, ang paliwanag nga dyan ng mga senador, partikular ni Senator Amy Marcos, ay bagamat na archive o isinantabi na yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pwede raw yung buhayin o talakayin muli. Oras na magkaroon ng pinal na desisyon ang Korte Suprema at baliktarin ito yung unang desisyon na nagdedeklarang unconstitutional yung articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. Ganyan din ang paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano. Narito ang bahagi ng pahayag ng dalawang senador. Jiggy, pakinggan natin. It's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supremer Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Ang kaibahan naman nung motion na pinasa natin ngayon na in-archive na siya, na sinunod yung Supreme Court decision, pinatay na siya. So kung ma-reconsider ng Supreme Court, pwede mong buhayin. At may maanghang na banat si Senator Amy laban sa kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Ano bang sabi ng senadora? Kahapon kasi, Jiggy, makwento ko lang, bigyan ko lang ng context, no? Tumayo isa-isa yung mga senador sa plenaryo para i-explain o ipaliwanag yung kanilang boto kung para ba sila o pabor ba sila sa pagpapa-archive ng impeachment case o hindi. Si Senator Amy Marcos, pagkatapos niya i-explain yung kanyang boto, may ilan pang maaanghang na salita yung laman ng kanyang pahayag, no? Kasama na dyan yung paulit-ulit niyang sinabi na dambuhalang baby o bonjing. Pero hindi naman niya pinangalanan kung sino yan. Pero kasama din sa kanyang speech kagabi, yung panawagan niya sa mga kongresista na imbis daw na si VP Sara ang palitan, bakit daw hindi si Speaker Martin Romualdez ang palitan nila. Pero sa press conference kanina, tinanong natin si Senator Amy tungkol dyan, sabi niya wala naman siyang sinisiraan, wala siyang niyuyurakang kahit sino doon sa kanyang naging pahayag kagabi. Yung kanya naman daw ay suggestion lamang para sa mga kongresista. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. Bawal bang sabihin ang katotohanan? Suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Dagdag pa dyan, Jiggy, ang sabi ni Senator Amy Marcos, may nabalitaan siya nung nag-resume yung sesyon ng Kamara noong July 28, marami daw o may ilang mga kongresista ang nag-abang kung mapapalitan ba si Speaker Martin Romualdez bilang tagapangulo o leader ng Kamara. Narito ang pahayag ni Senator Marcos. Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang, nababalitaan ko rin yung mga umaalma, maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating ang bas-bas. At matapos nga itong desisyon ng Senado na santabi ang impeachment complaint, nakausap na ba ni Senator Amy si VP Sara? After daw ng voting kahapon sa Senate plenary, nagkausap bagamat hindi personal, kundi sa pamamagitan ng text itong si Senator Amy at si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Amy, nagpadala daw ng mga biblical verses itong si VP Sara. Tinanong natin ano yung konteksto ng kanilang usapan. Nagpasalamat daw sa Diyos si VP Sara doon nga sa naging desisyon kahapon ng Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.